Nitong nakaraang post natin, meron tayong mga binabantayang cloud cluster o grupo ng kaulapan dito sa may Philippine Sea. Kasalukuyan na po yan nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Talakayin natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kung mapapansin nyo itong ating satellite image, balot ng malawak na kaulapan ang malaking bahagi ng ating bansa. Epekto na po yan ng nabanggit nating easterly wave o tropical wave nitong mga nakaraang araw at ng isang low pressure area na nakapaloob sa ating tinatawag na intertropical convergence zone. Unahin muna natin itong low pressure area at intertropical convergence zone. Kaninang umaga, ni-recognize na ng Pag-asa yung mababaw na sirkulasyon dito sa may Mindanao as a low pressure area. Ito rin ay designated ng JTWC ng US as 98W Invest. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 235 kilometers east o silangang bahagi ng General Santos City dyan sa may Mindanao. Sa ngayon, dahil sa proximity o lapit nito sa ating kalupaan, mababa pa ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. At kapag ganitong mahinang weather system pa lamang, medyo palipat-lipat pa yung kanyang gitna at medyo erratic o paiba-iba pa ang galaw nito. Ganun pa man, ito po ay posibleng magdala ng mataas na tsansa ng pagulan o kalat-kalat o scattered na pagulan o thunderstorms sa malaking bahagi ng Mindanao. Maaari po itong tumawid dito sa area ng Mindanao, Visayas at Palawan patungo dito sa may West Philippine Sea. At kung hindi po yan malusaw at masurvive niya yung kanyang pagtawid sa ating landmass o kalupaan, dito na sa may West Philippine Sea na bagyang tataas yung kanyang tsansang lumakas pa at maging isang ganap na mahinang bagyo. Dahil pa din sa ating low pressure area, asahan po natin ang maulap na panahon at posible pong scattered o kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Kasama na po dyan ang Zamboanga Peninsula. At posible rin po yung ating mga tinatawag na thunderstorms o yung mga pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Samantalang ito namang easterlies ang nagpapaulan dito po sa area ng Luzon at Visayas, particularly dito sa silangang bahagi o eastern section ito, yung mga areas na nakatapat dito sa may Philippine Sea. Dahil naman dyan, asahan po natin ang maulap na panahon at posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa area ng Central Visayas, Eastern Visayas, kasama na po dyan ang Bicol region. Ganon din po ang ating aasahang panahon dito po sa areas ng Quezon, Aurora, Quirino at Isabela. Samantalang posible naman ang mga isolated o localized na pagulan o thunderstorms sa natitirang bahagi ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Again, malaking bahagi po ng ating bansa na nakakaranas ng mga pagulan. Dulot ng ating easterlies, particularly ang eastern section ng Luzon, Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Kaya mag-ingat sana tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan nito, gaya ng mga flash floods at landslides, especially sa mga areas na mountainous o yung mabubundok na lugar at low-lying areas o yung mabababang lugar. So bukas ang tabayan na pumuli ang ating update para dito sa ating binabantayan sa manang panahon. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.